Hello guys, kumusta? Ngayon guys, prepare ulit ako ng mag-barbecue daw ulit. Kasi eh, hinahanap-hanap nila minsan yung barbecue. Tsaka nasawa na siguro sa ibang mga ulam natin. Kaya ito siya guys. Ayan! Tapos ito, prepare na natin guys. Ito. Ayan guys, may apoy na siya. Painitin muna natin. Yun! Tapos kanina guys, dito, bago ako nagsundo, ang lakas ng ulan dito sa bahay. Tapos paglampas ko doon sa paglampas ko doon sa may dalawang iskinita, walang ulan doon. Walang ulan. Sabi nga nila, akala nila naghugas ako kasi basang-basa yung sasakyan. Grabe. Tapos tuwing gabi, yung temperature dito is 3 lang. Kaya malamig-lamig siya kunti paggabi. Kasi 3 lang yung yung temperature, tapos may ulan pa. So may kunting lamig. Tapos bukas daw 18. 18 nga naman, kagaya ngayon. Oh. Malamig pa rin kasi nga sa makulimlim, tapos yung hangin. So yun. Kaya ito yung summer na parang sabi nila pangit konti kasi panay ulan ba. Yep. Ayun. Po yung maganda nga para masunog yung mga mantika. Tapos pag natunaw na linisin ulit. O, kita nyo guys yung ayan. Ang kapal na. Ang bilis. Guguntingin ko sana kaso mabilis maba. Tapos palagi kasing hayaan ko na lang. Tsaka isa pa, sa kabila yan, sa kabilang halaman. So kaso yung dahon dito sa amin. So yun. Ito guys, so yung grahe, kung sa atin to, sa ganitong lapad ng grahe, pwedeng isang bahay pa to no? Pwede pa. Kaso dito grahe lang nila to So yun. Sabi ko nga, kung halimbawa may pira, maganda lagyan ito ng ng yung heat insulator, tawag doon, para hindi makapasok yung lamig. Ayusin ba, tapos ilagyan ng kahit isang kwarto lang dito. Maganda. Tapos ayusin lang, kasi yung sasakyan naman palaging dito na sa labas palagi nilalagay. So sana may grasyang dumating para makaayos tayo ng Ayan guys, linisin ko muna kasi na yung nagmamantika na. Linisin ko muna guys. May tapos habang naglilinis may ikwento ako konti. Ngayon guys, yung kinakain ko lang is yung ulam, gulay ulam. Kasi daw yung kanin, mga patatas, hindi na pwede sa akin. Pwede, pero siyempre iwas na tayo kasi mataas nga yung calories ng rice. So okay lang din. Nung una nanibago ako, siyempre biglang wala yung rice. Pero ngayon na lang, ulam, gulay, ulam. So sa akin okay na rin. Kasi yung rice, kahit wala yung rice, busog pa rin ako At saka importante sundin yung dapat kainin para hindi lumala yung
diabetes. Yung diabetes kasi guys, kwan yan, parang traidor na sakit. Pag hinayaan mo yan, marami na ka ng komplikasyon bandang huli, maraming tatamaan. So yun, sana sana kwan ko guys, yung ma-stop ko yung yung pag kwan ng diabetes, kasi sabi ng doktor hindi pa naman hindi pa naman gaya ng iba na gumagamit na ng insulin. Hindi, nakitaan lang ako ng so iwas na konti, kasi siyempre isa pa, may edad na tayo. So yun, okay guys, lagay ko muna yung baboy. Ayan na guys, nilagay na natin. Lagay na natin yung pork. Tapos kanina nagluto pa ako ng fried rice. So siyempre, tiis mo na lang yung mo guys, yung pagkuan mo sa kanin. Importante ma-stop na natin yung kwan. Sa pamilya kasi namin guys, si tatay noon may kwan, si tatay may diabetes, at saka yung kuya ko, kaya yun, kaya siyempre parang namana. Tinanong ako ng doktor, mayroon ba na may diabetes sa inyong pamilya? Sabi ko, oo. So yun, tapos binigyan ako ng gamot. Sabi nga ng iba, dapat di pa ako muna binigyan. Sabi ko, siyempre sundin natin doktor yun, alangan sundin kung ano utos ng doktor. Tapos wala nang inom si Papa John ngayon. Mahirap na. So yun, maraming bawal pag ganitong yung sakit ganyan. Siyempre para rin sa atin yung yung sinasabi ng doktor, kung ang iwasan dapat iwasan. So yun, si Pogi guys gustong lumabas. Ayan, nakasilip. Pero nakakain siya na ng kalahati. Binigyan ko na. Kulang pa daw yung binigay ko Yep. Ayan na guys, malapit na. Masarap to guys sa rice, kaso bawal. So ulam na lang tayo at saka gulay. So yun guys, thank you for watching. God bless.